sa ating buong lumikha, sa aking mga kapwa mag-aaral, sa ating mga hurado, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. We all want to have a time, but when we have it, we spend it to the things that are not in our priority. Narito po ako, hindi bilang isang pastor para kayo'y pangaralan, o pari para kayo'y sermonan, o inyong mga guro para kayo'y turuan, lalong hindi po bilang inyong mga magulang para kayo'y disiplinahin. Narito po ako bilang isang mag-aaral, bilang isang kabataan na walang layunin makipagkompetensya sa aking mga kapwa mananalumpati. Kundi, narito po ako bilang isang mag-aaral na nais ipaunawa sa bawat isa sa inyo ang tunay na kahalagaan ng oras sa ating buhay sa abot ng aking makakaya. Bago ko po ipagpatuloy ang aking mensahe, ay maaari po ba natin tanungin ang ating mga katabi kung ilang taon na po sila? Pagkatapos po ay pakitanong po ulit sila ng ganito. Sa ilang taon na ikay nabubuhay sa mundo, ilang beses mo nang nasabi ang salitang sayang? Maraming salamat po. Sayang hindi ako nakapagtapos. Sayang hindi ako nanalo. Sayang hindi ako nakapasa. Nakakalungkot man pong isipin, ngunit ang katotohanan sa ating buhay ay naiisip lamang natin ang kahalagaan ng isang bagay sa pagkakataong wala na ito sa atin, sa pagkakataong tapos na, at sa pagkakataong nagsisisi na tayo. Ngunit hindi ba mga kaibigan, ay napakaganda kung mawawala o magtatapos ang isang pangyayari, ang isang bagay sa ating buhay sa paraang gusto natin, sa paraang may galak tayo sa puso sa pagkawala nito. Katulad na lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay namatay na may kagalakan sa puso, sapagkat kanya pong natapos ang kanyang misyon dito sa mundo. Bawat oras, bawat araw sa kanyang buhay ay hindi po niya sinayang makapagturo lamang ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, hindi po sinasabi ko na ako'y isang banal na tao. Ngunit ang punto ko po ay kung makukuha lang natin ang konsepto ng Panginoon, kung paano niya minahal at kung paano niya pinhalagahan ang oras niya dito sa mundo, ay tiyak po at sigurado po ako sa inyo na wala po tayong tatawaging bobo. Sapagkat wala naman po talaga. Lumalabas na po ang konseptong ito dahil sa ating pagiging tamad. Si Henry C., isang dating sapatero na ngayon isang bilyonaryo. Ngunit aking mga kapwa Pilipino, aking mga kaibigan, hindi po ba kayo nagtataka na atin ang bansang ito, ngunit ibang lahi ang yumayaman? Dahil ba sa ating katawagang ang Pilipino ay ningas kugon? At ito ba ay paninindigan na lang natin? Mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo na bawat taong naging tanyag, bawat taong naging matagumpay sa kanilang buhay ay dumaan rin sa paghihirap. Dumaan sa napakahabang proseso. Ngunit dahil sa kanilang pagmamahal sa oras at kanilang ginagawa, ay nakamit nila ang kanilang tagumpay. Bilang isang kabataan, napakahaba pa ng oras na ating natitira dito sa mundo. Ngunit huwag natin itong abusuhin. Ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang kayamanan na ating makakamit sa ating buhay. At ang 4 o 6 na taon sa sekundarya ay sasayangin pa ba natin? Kung maaari naman natin itong gamitin upang pagyamanin, upang pagyabungin ang ating kaalaman. Reklamo tayo ng reklamo sa ating sarili, sa ating pamahalaan, na tayo naghihirap. Kaibigan, kung ikaw ay naghihirap, ba't hindi ka kumilos at huwag magsayang ng oras? Kumilos ka nang hindi umaasa sa kamay at paa ng iba. Mahalin natin ang ating oras dahil ito rin ang susi sa ating tagumpay. At huwag po natin hintayin na masambit pa natin ang salitang sayang bago ito maunawaan. Maraming salamat po.